ito pong ibinibigay ng DPWH ay isang ahensya lamang ng gobyerno. Alam nyo kung magkano umabot? Sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Meron pang leadership funding. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. Sinagad mo talaga yung pagiging corrupt mo. Pag sinagad mo talaga yung kawalangyaan mo, masakit na. Nakakaano, kasi ganyan ang nangyayari sa Pilipinas na hindi natin alam, ganun po pala ang siste. Sabi ko nga, akala ko noon. Alam mo yung kasi, siyempre, sa lahat naman ng gobyerno, di ba? Hindi lang sa Pilipinas yan. Sa lahat po ng gobyerno, hindi naman po natin masasabi na malinis. Meron at korupsyon. Kaya lang, sa atin po sinagad. Ganun ho talaga. Sinagado talaga yung korupsyon. Na para bagang, grabe naman, di ba? Minsan, okay na yung kukupit-kupit ka ng konti. Pero may magagawa naman. Hindi ba, diba? Ganon. Kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi kumukupit yung iba dyan. Lahat halos dyan kumukupit ng kakonti. Hindi ko sinasabing okay yun, ha? Ang sinasabi ko lang, siguro may mga kapabayaan, merong mga hinahayaan, di ba, na makakupit yung iba kasi maliit lang naman. Pero ito kasing revelasyon na ito ni Marcoleta at ng ilang senador ay talagang grabe ho. Talagang inaano nila na ilabas nyo kayong mga congressman. DPWH, ilabas ninyo. Magkano ba yung ibinibigay sa inyo? At take note ladies and gentlemen, mga banateros. Ito pong ibinibigay ng DPWH ay isang ahensya lamang ng gobyerno. Alam nyo kung magkano umabot? Panoorin nyo itong ating pag-uusapan ngayon. Kasi sabi ko nga, yung nga lang makahawak ka ng 1 million, di ba? Parang wow, siguro. Siguro pagka 50 million, pwede ka nang tumigil sa buhay mo. I mean, hindi sa buhay. Sa pagtatrabaho, di ba? Retire ka na, mag-relax ka na lang, kape-kape ka na lang. Pero ito mga kababayan, hindi lang 50 million. Bill. Naku, mamaya. Ay, pag-usapan natin yan para maintindihan ho natin, ha? Ito, panoorin natin. Baka papayag sila para hindi waste of time yung expert sa allocable at non-allocable si Director Bote. Hindi, kayo po, no? Si Planning. Kasi wala nun si... Grabe, no? Yung minsan may tumatawa pa na tungkol sa allocable. Ito, alam mo kaya napepekian ako doon sa mga komunistang, teroristang mga congressman. Ang lakas nilang loob na punahin ang sino mang nasa authority, punahin ang Senado, punahin kuno ang mga korap. Pero sila sangkot dito eh. Sila rin nakakatanggap eh. Hindi nila sinasabi, di ba? Sen Marcoleta at Sen Erwin para may definition of terms at yung bago ng pangalan ng allocable at non-allocable. Kasi nakaka-confuse, di ba? Di ba naging congressman tayo, Sen Erwin, naging congressman si Senator Marcoleta. Wala talaga akong alam na allocable at non-allocable. Jokingly, sinabi nung huling hearing natin ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-allok. Pero joke daw yon. Yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap sa tagal-tagal natin dito, pati Senate El Berremo, wala silang maalala. I'm sure our colleagues would want to understand para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino, dahil ayaw nyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i-allok, mabuti. Bawal i-allok. Ano na po ang tawag? Siguro,
district projects and non-district? Kung ano po? O, sige, si Director Bote and Yusek, May I- kung sino po yung eksperto. Thank you. I May I don't have- interject, Madam Chair? Thank you Hi, po. Mr. Chair. Go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Aligarda, hindi po joke yun. Yung allocable, if you will note during Yan. one of those hearings in the Yan ang gusto ko. Dinerecho ka agad kasi akala ho nila joke-joke lang yun eh. Hindi ho joke yun. Ha? Hindi ho joke. Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse, para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP. Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun, merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming Magkano? Putang ina, 1 trillion. Nadadagdag sa DPWH because of the allocation. Remember yung allocation na yan yung sinasabi ng ni Senator Marcoleta na para hindi na istorbohin nitong mga putang inang mga congressman na ito, ang DPWH, mag-a-allocate na sila. Para bagang ganito, wag na kayo magnakaw. O ito na lang, bibigyan na namin kayo. Para hindi nyo na nakawin. Umaabot daw na 1 trillion, napakagago naman sobra niyan. ba? Kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Naka-record po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. Grabe, no? Thank you so much for explaining to me, Senator Marcoleta and Sen. Tulfo. And it is not a joke. Ha? Mr. Chair, Hindi yan kahapon po joke. nag-uusap tayo. Sunday, we were both working and we both acknowledged that we received the June or July list of allocable but not the September. So I am told by our staffs, wala pa rin. May we request the
September as revised, maski po hindi na yung words allocable, anyo mo, hindi naman kasalanan na may ceiling. Tama po yung sinabi nyo. Hindi naman forever kailangan humihingi ang congressman or ang mga mayor. Tapos, yung hindi district projects, makinig kasi kayo pag tinatanong ko. Hoy, makinig daw kayo. Yung hindi po district projects, yun ang tinatawag na non-allocable. Di ibahin natin ang pangalan, non-district, ganun lang. Wala namang masama doon eh. Alam nyo, first, allow me to commend the President and commend Secretary Dizon for heeding the clamor of both houses of Congress. I do not claim authorship of that idea in bringing down the DUPA. Thank you for that. It was declared by the President on the day that he left for the ASEAN meeting. We truly appreciate your listening to the people and bringing it down. But there are much more reforms to be done. I believe that all of us want really reforms and changes that will be felt by our people for bigger fiscal space to give other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya, una, I commend you. Salamat po sa pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo, ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natuklasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June-July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP, and then give us ano yung ceiling ng district, ano yung hindi alam ng district. And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po. Kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga ibang... Maganda ito panoorin ninyo kasi mamaya yung bibigyan ko ng GCash. Nandyan yun, unya-unya. Dito ko kukunin yung tanong. Kaya pakinggan ninyo kasi napaka-importante ho ito. Di ba? Kasi dinidiscuss dito yung allocation. Local o district engineer na tatamaan, hindi nila alam. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa yung malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's a mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know. Then we feared you could be blamed for it, and is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026, what if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirmahan nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo yun na may non-allocable, hindi nga Maski po, iba na ang tawag natin, gusto lang po namin makita ano yung alam talaga ng congressman, alam ng district engineer, at yung hindi nila alam na maaring alam ng region. Na maaring alam ng central na hindi alam ng region. Walang masama po doon in all transparency. Diba? Am I conveying the same message we talked about? Yes. So, wag mo, please, I hope I'm not blamed. Because this, I'm speaking for the team. Kasi nag-usap po kami ng weekend. Yes. Yeah. Thank you. And Mr. Chair, in relation to those comments by Senator Legarda, I remember we also requested that the DPWH provide us, kasi kung di po ako nagkakamali, kinors ko kay Jose Ador Canlas. Yan. Dahil nagbigay po sila ng propose. Hinihingi na ni Marcoleta. Eto, hating na ninyo hinihingi ni Marcoleta yung quote-unquote allocable sa DPWH. Hinihingi nila. Ito. Fiscal year 2026 DPWH Infrastructure Program based on HGAB. Ito po yung binigay nyo nung nakaraang hearing. Mr. Chair, ang request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024, and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAB. It will not permit easy comparison
Dito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ang daling ikumpara. Halimbawa po, yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba? So makikita natin sa 2025, 24, and 23, kung ano yung latag. Because I remember, sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante, mahimay natin, kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion, CAR, 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon. Yan. Madadali po tayo eh. Yan. Wala. Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo. Hindi po yung detalye. Mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you are the one who submitted this format, in the same format sana, HGAB po, hindi po yung NEP. So, kung HGAB, puro HGAB po yon 2023, 24, 25, meron na pong 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pwede po. Go ahead, Yusek Conti. Thank you, Mr. Chairman. With the kind permission of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And I'm conferring with Director Bote. Tomorrow morning, we will be submitting as requested, Mr. Chairman, yung pong hinihingi nyo na allocation per district, kasama na po yung allocation in totality per region, so that the committee would be properly guided po based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek, i-ano lang po namin, i-stress lang namin, based on HGAB. Yan, apo. And number 2, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, and 2025 HGAB following the format submitted, Yes, similar sir. to 2026. Yes, sir. Mr. Chair, Chairman. kasi po itong binigay nyo based on GAA kaya medyo hindi comparative. At Yusek Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin yung sa party list. Kasi dito po sa sinabmit ninyo itong 2026 based on HGAB, walang party list dito eh. Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Ako, sino yun? Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. Pero po yung contractor party list, iba po yun. Nako. Kaya gusto po naming makita. This is still in relation to the truthful allocation. Dito po nagkakaroon ng problema. Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGAB po ninyo, 2026, wala pang party list. At tama po, Mr. Chairman, because the party list, wala ko siyang distrito, will try to extract as much as possible. Wala kaming kasi Kung ano lang po available. nationwide po kami. Pero makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama po. Natin non-allocable. Mr. Chairman, to be quite honest, I'm asking. I think Ito, maganda ito sinabi ni Vince Dizon, ha? I think ang makakaalam lang daw po, according to Sec Bote or would be the Committee on Appropriations in that. Parang bagang sinasabi niya, kami mismo hindi namin alam. Basta mag-allocate kami, bahala na yung chairman ng appropriation. Remember, ang pinag-uusapan dito yung PAS na ang chairman ng appropriation. Sino? Kisaldi ko. So mismong DPWH hindi alam kung kani-kanino napupunta yung allocation na yon. Kaya kung maaalala ninyo, the beginning of the term of Marcos, sinabi ko na ito sa inyo, nagkakaroon ng inggitan. Di ba? Nagkakaroon na, naikwento ko na sa inyo ito noon eh. Sabi ko sa inyo, puputok to eh. Marami hong nagkakainggitan daw noon. May mga nagkwento sa aking mga congressman kasi ang nag-allocate pala yung chairman. Ibig sabi niya ni Vince Dizon hindi yung DPWH. Kami, ibibigay lang namin ito, yung amount.
Bahala na yung chairman kung kani-kanino niya ibibigay, saan niya ilalagay, saan niya i-allocate. Nagegets ninyo? Naku po, patay tayo dyan. At merong hindi ko alam kung merong Judas, Barabas Echas na naandoon sa loob at nako, House. Kung HGAB po ang pinag-uusapan natin. Nahihirapan po kaming kumuha nun eh. Kasi nga po po. kayo makuha kahit sila, isang Senado daw, nahihirapan pambirang buhay rin, oo. nyo rin eh. Lahat ng party list, alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best, but according to our budget staff po, Mr. Chairman, parang medyo bugag ho ata kami doon eh. Bugag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Kasi nga ho, there's no district eh. Kasi po kami naniniwala mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung... Again hindi pinagbibintangan ni Marcoleta ang DPWH. Sinasabi niya, kayo ang kumuha doon sa Kamara. Kasi sila nga mismo, yung Senado, siguro because of parliamentary courtesy,